Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Adelina, 27 years old at taga Nueva Ecija. Pero dito na sa Maynila nagtatrabaho. Isa akong bank teller at magdadalawang taon na rin ako sa trabaho ko. Dito sa trabaho ko na rin nakilala si Ethan, ang boyfriend ko. 4 na buwan pa lang akong nagtatrabaho nang makilala ko siya. Isa siyang sundalo at kung saan-saan na dedestino, kaya madalang lamang kaming magkita. At sa mga araw na umuwi siya sa akin, ay wala kaming ibang ginagawa kundi sulitin ang oras at hindi maiwasan na magtabi kami sa kama. Oo, boyfriend ko pa lamang siya, pero pinayagan ko na siya. Gwapo, matangkad, batak ang katawan at may kaya si Ethan. Bukod sa sapat ang sahod niya sa trabaho, ay talagang may kaya rin ang kanyang pamilya. Marami ang nagsasabi sa akin na ang swerte-swerte ko na sa kanya at huwag ko na raw pakawalan pa. Wala rin naman na akong balak na pakawalan pa siya dahil napamahal na talaga ako sa kanya. Yun nga lang, hindi ko maikakaila na minsan dumadating ako sa punto na sa sobrang pagkamis ko sa kanya ay hinahanap-hanap ko ang bawat halik at haplos niya sa aking katawan. Sa madaling salita, sabik ako sa kama kasama siya. Ngunit wala akong magawa kundi ang magtiis at maghintay. Maganda rin ako. Mahaba, pino at straight na straight ang aking buhok. Matangos ang aking ilong. Natural ang pagkapula ng aking labi at namumungay rin ang aking mga mata. Balingkinita ng katawan, maputi at masasabing nabiyayaan din sa mga aspetong kinababaliwan ng mga lalaki. Kapag nasa trabaho, palaging blue jeans at puting t-shirt ang suot-suot ko. Kapag nasa bahay naman ako, spaghetti strap na sando ang hilig kong suotin at maong na shorts. Kung tutuusin ay kay dali na lang maghanap ng lalaking ipapalit sa boyfriend ko para matugunan ang pangungulila ko. Pero nakaya kong labanan ang uhaw ko sa aking pagkatao. Ngunit nang makilala ko si Kuya Lando, ang guwardiya sa aming opisina, ay nagbago ang lahat. Mabait si Lando. Madaling lapitan at mahilig talaga siyang makipagkwentuhan sa aming mga teller kapag break time namin. Palibhasa, kuwela din at may sense of humor, kaya nawiwili din kami sa kanya. Yun nga lang, may mga kwento-kwento na matinik daw to sa chicks, na sa tingin ko ay totoo naman. May itsura din kasi si Lando. Matangkad at kayumanggi ang kutis. Mas maganda ang pangangatawan niya kung ikukumpara sa boyfriend ko. Kung hindi ako nagkakamali ng pagkakatanda, ay nasa 40s na si Kuya Lando. Hanggang sa magulat lang ako nang umamin si Lando sa isa sa mga kasamaan ko sa trabaho, na may crush daw siya sa akin. Iniisip ko na lang na baka biro lang yun. Pero gayon man, may kung anong kilig ako ang naramdaman nang malaman ko ang bagay na yun. Noong nag-lunch break kami, sabay-sabay kami ng mga kasama ko na bumaba para kumain sa karinderya na malapit lang dito sa aming pinagtatrabahuhan. Mas mura kasi doon at nakakatulong talaga sa aming mga nagtitipid. Nagulat ako ng pagdating namin sa karinderya. Naroon din si Kuya Lando. Pansin kong iba na siyang makatingin sa akin kumpara dati. Nailang tuloy ako. Feeling ko pinagmamasdan niya bawat pagbukas ng aking mga labi habang kumakain ako. 6:00 nang bumaba na ako mula sa office dahil tapos na ang trabaho ko. Naunang umuwi na ang mga kasama kong dalawa. Pareho silang sinundo ng mga boyfriend nila. At kung minamalas ka nga naman, talagang humapit pa ang malakas na ulan kung kailan wala akong dalang payong.
30 minuto na tuloy akong naghihintay ng taxi, ay wala pa rin akong masakyan. Ma'am Adelina, wala kang masakyan? Tanong ni Lando na sumulpot na lang bigla sa harapan ko. Oo malakas ang ulan, kaya siguro madalang yung dumadaan na taxi ngayon dito. Sagot ko. Mamaya pa ho siguro hihinto tong ulan. Gusto mo bang doon ka na lang muna sa barracks ko? Mag-isa lang ako dun. Baka gusto mong magkape muna, ma'am, habang naghihintay na tumila yung ulan. Alok niya. Nagdadalawang isip pa ako. Ngunit alam kong mabait naman si Kuya Gart, kaya kalaunan ay pumayag na lang din ako. Sa lakas kasi ng ulan, hindi ko alam kung hanggang anong oras iyon kakalma. Pumayag ako sa alok ni Kuya Lando. Malapit lang ang barracks niya mula sa aming opisina. Nasa likurang building lang to ng opisina at halos 2 minuto lang kung lalakarin namin yun. Sa totoo lang, hindi ako komportable na kaming dalawa lamang ni Lando ang magkasama. Ngunit mas mabuti naman to kaysa sumugod ako sa ulan at baka magkasakit pa. Tuloy ka, Ma'am Adelina, sagot niya. Salamat, Kuya Lando. Adelina lamang po ang itawag niyo sa akin. Tugon ko. Tumungo naman si Lando. Sige, Adelina. Pinaupo niya ako sa sofa na nasa salas niya. Hindi naman ako masyadong nabasa ng ulan, kaya gumamit na lamang ako ng baon kong tissue at iyon ang pinangpunas ko sa aking mga braso. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng sarili. Nang matigilan ako matapos masulyapan si Lando, na bigla na lamang nag-alis ng pang-itaas niyang uniforme sa harapan ko. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Hindi ko inasahan na bigla na lang siyang aakto ng gano'n na para bang close kami. Napansin naman ni Lando ang reaksyon ko, dahilan para bahagya siyang matawa. Pasensya na, Adelina. Nakalimutan kong may iba nga pala akong kasama. Sagot niya. Matipid lang akong ngumiti, kahit na hindi ako kumbinsido sa naging dahilan niya. Pakiramdam ko sinadya niya talaga yun. Pero imbis na mainis, ay parang may kung anong aliw at kiliti ang bumalot sa akin. Ayoko mang aminin, pero natakam ako sa abs ni Lando nang masilayan ko yun sa aking harapan. Mas hot si Lando kung ikukumpara sa boyfriend ko. Malamig ba, ma'am? Tanong ni Lando sabay lapag ng kape sa aking harapan. Salamat. Oo, medyo malamig nga. Ang lakas kasi ng ulan tapos may kasama pang malakas na hangin. Kaya nga sarap siguro kung may kayakap ngayon oh. Tsaka maraming masarap gawin, lalo pag malamig at umuulan. Pilyong tugon nito. Lumakas ang tibok ng puso ko. Medyo kinabahan ako sa mga bahaging ng gwardya. Medyo alam ko na kaagad kung ano yung tinutukoy niya. Pero imbis na ibahin ang usapan, ay mas pinili kong sabayan ang kapilyuhan niya. Bakit, Kuya Lando? Ano bang masarap gawin ngayong umuulan? Baka magalit ka lang sa akin kapag sinagot ko yung tanong mo, ma'am. Ano nga yun, Lando? Magpapawis sa kama, ma'am. Pero biro lang yun. Aakyat lang ako sa taas at magbibihis. Ikukuha na rin kita ng pamalit mo, sabi niya. Lihim naman akong napangiti sa sinabi niya at hinayaan ko na lamang si Lando. Binuksan ko ang telebisyon sa sala niya. Bala ko sanang manood na lamang kung hindi lang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang sinabi ni Lando. Nahihiya man ako pero hindi na ako nagdalawang isip pa at kusang inakyat ko na ang pangalawang palapag ng barracks ni Lando. Bukas ang nag-iisang kwarto doon at dire-diretso na akong nagtungo sa loob. Nagulat pa si Lando sa biglaan kong pagsunod sa kanya at nakaboxers na lamang siya nang maabutan ko sa kwarto. Biglang natigilan ako at napakagatlabi nang mapansin ko ang harapan ng boxers niya. Sa puntong yun, nalaman kong siya'y nabiyayaan higit pa sa aking nobyong sundalo. Ay, sorry, hindi ko pala naisa ring pinto, puna ni Lando. Kinakabahan man, ay unti-unti akong lumapit sa kanya. Alam mo,
Gusto ko yung sinabi mo kanina, Lando. Bulong ko. Ngumiti pa muna si Lando bago niya ako biglang niyapos. At sa puntong yun, alam niya ang ibig kong sabihin. Lalo na nung diretso na lamang niya akong sinuyo sa labi nang walang pagtutol. Napapikit ako hanggang sa unti-unti niyang kinalas ang botones ng uniforme ko. Habang unti-unting nalalaglag sa sihig ang aking mga suot, ay hindi ko mapigilang mapatingala. Pilit kong iniisip na minsan lamang naman to at hindi na mauulit pa. Samantala, baliw na baliw si Lando nang masilayan ang lahat sa akin. Hanggang sa tuluyang dumapo ang halik at haplos ng gwardiya sa aking katawan. Wala akong masabi sa husay ni Lando. Halos sabunutan ko siya nang tuluyan siyang lumuhod sa akin. Nag-i-enjoy rin naman ako kay Ethan. Ngunit hindi ko alam kung bakit mas matindi ang pagkabaliw ko kay Lando. Maya-maya, namalayan ko na lang ang sarili ko sa kama, kasabay ng isang yakap na tumabon sa akin. Umangat ang mukha ni Lando at pinagmasdan ang lahat sa akin. Ang bango mo, Adelina. Ang sexy mo pa. Sobra. Saad ni Lando. Napangiti ako. Bakit? Palagi naman ako mabango, Lando ah. Sagot ko sabay ngiti. Pwede bang akin ka na lang, ma'am? Araw-araw kitang pasasayahin. Sabi niya. Oo, Lando. Sa'yo lang talaga ako. Sagot ko. Dala ng matinding pananabik ay hindi na ako nakapag-isip pa ng tama. Habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, ay abalang-abala kami ni Lando sa kama. Halos hindi ko na namalayan ang oras. Nanatiling bukas ang mga binti ko habang yakap ang matipunong si Lando. Baliw ako ng oras na yun at para namang halimaw si Lando na walang pinalagpas sa sandali sa kanyang biktima. Pawisan kami ng sandaling yun at lango sa pagkakasala hanggang sa humupa ang aming uhaw kasabay ng pagtila ng ulan. 10:00 ng gabi nang tuluyang mahimasmasan kami ng gwardya. Ayaw pa nga akong pauwiin ni Lando dahil gusto niya raw sulitin ang gabing yon na kasama ako. Ang sagot ko naman sa kanya ay hindi ito ang una at huling beses na may mangyayari sa amin. Ewan ko ba kung bakit ko nasabi yun. Siguro dahil alam ko sa sarili kong hahanap-hanapin ko ang namagitan sa amin. Nakangiting umuwi ako ng gabing yun. Ngunit hirap akong maglakad dahil napasobra yata kami ni Lando. Simula noon ay kay Lando ko na ibabaling ang pangungulila ko sa nobyo ko. Kapag may pagkakataon kami ay hinahayaan ko lang si Lando na pagsawaan ako. Hanggang sa malaman ko na lang na may asawa at anak na pala sa Bicol ang nobyo kong si Ethan. Sobrang nasaktan ako at nakipaghiwalay agad sa kanya. Iniisip ko na lang na baka nakaya kong gumawa ng kasalanan kay Ethan dahil matagal na pala niya akong niloloko. Sa ngayon ay focus muna ako sa trabaho ko. Balak kong mag-abroad sa susunod na taon. Gusto ko na rin kasing umiwas na kay Lando dahil may pamilya na rin to. Ganun pa man, umaasa pa rin ako na makakahanap ako balang araw ng lalaking para talaga sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at salamat po sa pagpiling isadula ang kwento ng buhay kong to. Paalam.